Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ngayon po ay magbabanis po tayo ng cabinet na kung saan gawa po ito sa plywood. So as you can see mga boss, nililiha po natin ito at ang gamit po natin na liha dito ay number 150. Hindi po maganda mga boss na lihain po natin ito ng magaspang na liha dahil sa ang plywood naman po mga boss ay hindi naman po siya magaspang. So katamtaman na po ang liha na number 120, 150, 180. Ganun lang po. At siyempre mga boss, kapag varnish po ang finish, dapat po pa-oil lagi ang ating pagliha dahil magkakaroon po tayo ng problema kapag mag-stain na po tayo. Magsisiksikan po ang wood stain doon po sa gas-gas po kapag ibalagbag po natin. So, pangit tingnan dahil magkaroon po siya ng guhit na nakabalagbag din. So, marumi po siyang tingnan. At pagkatapos po nating lihain mga boss, natural lang po na linisin po natin. So, pinupunasan ko po ng basahan. Pwede rin naman na pagbagin ito ng brush. Pwede rin po na panginan ito ng ating air compressor. Basta ang mahalaga mga boss na malinis po siya. Saka po natin i-apply ang ating wood stain. Ang gamit ko po dito na wood stain mga boss ay oil wood stain po ito. Pwede rin naman mga boss na magtimpla kayo ng sarili po ninyong wood stain. Gamit po ang mga tinting color na ihahalo doon po sa paint thinner. Pwede rin po yun. Kaya lang, para po sa mga baguhan na hindi po marunong magtimpla po ng ganon, ay ang may suggest ko, bumili na lang kayo ng oil wood stain na ready mix na po siya. Ipupunas nyo lang po kagaya po nitong ginagamit ko po ngayon. Maraming salamat nga pala mga boss doon po sa mga viewers ko na nakapanood po nitong video na ito na ginawa kong reels sa aking FB main account na Larry Formentera Palomares. Maraming salamat po sa inyo mga boss dahil umabot na po ng 1.1 million views itong cabinet na ito mga boss na in-upload ko po doon po sa aking FB page na Larry Formentera Palomares. So sa nakikita po niyo mga boss, ang ginagawa na po natin matapos po natin ipunas o i-apply yung ating oil wood stain na kulay mahogany po, ay in-spray na po natin kaagad ng sanding sealer. Nang sa ganon, matuyo po siya kaagad. Dahil alam niyo po mga boss, ang oil wood stain, kapag hindi mo siya patungan kaagad ng sanding sealer, ay matagal po siyang matuyo. So para matuyo po kaagad, i-spray po natin kaagad ng sanding sealer. Marami po kasi nagtatanong ng mga baguhan kung bakit matagal daw matuyo ang oil wood stain. Eh ganyan po talaga yan mga boss. Lalo na kapag makapal po ang inyong pag-apply ng wood stain, eh talagang matagal po yan matuyo. So para po sa mga baguhan na wala po silang kagamitan na pang-spray kagaya nitong ginamit po natin na meron po tayong compressor, pwede naman nating i-brush ang sanding sealer o kaya i-roller. Ang gamitin nyo po na roller, yung baby roller po na Woolmax. O kaya, kapag brush po ang gamit po ninyo, yung camel brush ang gamitin po ninyo. Pero make sure na mauna ang wood stain sa sanding sealer. Dahil minsan po kasi mga boss, inuuna po natin ang sanding sealer bago wood stain. Pero pag brush lang po ang gamit po ninyo o roller lang po ang gamit po ninyo, kailangan po mauna po ang wood stain para matuyo po siya kaagad. At siyempre mga boss, kapag i-apply po ninyo, kailangan punasan po niyo ng husto ng basahan para manipis lang at madali po siyang matuyo. So ang ginawa na po natin ngayon mga boss ay in-apply na po natin yung ating pangmasilya. Dapat po mga boss kapag varnish po ang ating finish, pang varnish din po ang ating pangmasilya. Hindi pwede yung mga body filler o kaya yung mga pate o kaya yung mga patching compound na hinahalo sa pintura. Hindi po maganda ang resulta nun dahil bumabakat po yon at mahalata po siya na parang piklat po o marumi tingnan. At kapag matuyo na po siya, lihain na po natin. Dito po kung napansin po ninyo, kapag mag-varnish po ako at magliha na, ginagamitan ko po ng tubig. Sinasawsaw ko po sa tubig yung ating liha at saka po natin iliha dyan sa ating varnish. Ganyan po lagi mga boss ang ginagawa ko dahil alam ko po na mas effective po o mas madali pong lihain yung ating varnish kapag ginagamitan po natin ng tubig. Pero make sure mga boss na makapal na po ang inyong sanding sealer. Dahil nakakasira din po yan sa kahoy kapag mabasa yung kahoy at baka bumigay yung ply po ng plywood. So ulitin ko po mga boss, dapat makapal po ang inyong sanding sealer. Pero kung alanganin po kayo, huwag nyo lang gamitan ng tubig. Nasa sa inyo po yan kung ano po ang gusto po ninyo. At pagkatapos mo nating lihain mga boss, ay in-apply na po natin ulit yung ating sanding sealer. Bakit sanding sealer? Sanding sealer ulit mga boss dahil meron po tayong masilya. Dahil hindi po maganda na kapag mayroon po tayong masilya at idritso po natin sa pag-top coat, hindi po maganda mga boss dahil babakat po ang ating masilya. Iba po yung kintab po niya. Parang pintura lang po yan mga boss na kailangan po natin gamitan ng primer. So dito sa varnish, ang pinaka-primer niya yung sanding sealer. Nang sa ganon, uniform po ang kintab po niya. So dito sa ginawa ko na ito mga boss ay hindi ko na po siya binuli o muniego. Dahil ang ginagawa po natin dito mga boss,
kinapala na po natin yung ating sanding sealer bago po natin niliha po ng sagad para makinis po siya. Dahil para po sa mga viewers po natin na mga baguhan, mas madali po itong gawin kaysa imunyego po ninyo ang inyong trabaho. Dahil kadalasan sa mga baguhan lang mga boss, hindi pa sila sanay gumamit ng pambuli o yung pangmunyego. Dahil kapag hindi po sanay gumamit ng pangmunyego mga boss, ay ikakasira lang din po sa ating trabaho dahil mapapanot po kapag hindi po sanay. So para po sa mga baguhan, saka na lang po niyo pag-aralan yung sinasabi kong bully o munyego kapag sanay na po kayo. I-check nyo lang po mga boss yung aking mga video na ginagamitan ko po ng munyego para kahit papano may idea po kayo. Ang gagawin nga pala natin dito mga boss ay pagkatapos po natin i-spray itong ating sanding sealer, lilihain po natin ito ng number 240 na liha at pagkatapos saka po natin ngayon i-apply yung ating top coat. Ang top coat po na gamitin ko po dito ay Clear Gloss Lacquer na may halo pong 10% na lacquer flow at 20% na lacquer thinner. At kapag matapos na po natin i-spray yung unang coat po o unang mano ng ating top coat ay lihain po natin ng number 400. Saka po natin i-final coat. Ito lang po muna mga boss. Huwag po kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po.